Meron na namang pinapalutang na idea itong si Liamas. Patungkol ito, guys, sa lumutang nga na si Madriaga na dating aide daw ni Vice President Sara Duterte na siya yung dadala ng pera sa mga comedy bars, ganito ganyan, na aide daw siya ni Vice President Sara Duterte at yung kampanya daw ni Sara Duterte ay funded ng Pogo. Matapos po na kaliwat kahanan ng pande-debunk at halatang-halata naman kahit basahin mo lang yung affidavit, talagang kabulastugan, katarantaduhan talaga, ang dali-daling i-debunk, ang dali-daling tignan yung mga butas. At lumalabas pa ngayon na yung pirma dito ay magkaiba. Ano ba yan? Ngayon, dahil sa hindi na katanggap-tanggap at na-expose yung katarantaduhang ito, may iba na naman na pinapalutang itong si Liamas na sinasabi na baka o marahil daw ay pakana naman ito ng kampo ni Duterte o ng mga Duterte. Si Bibi Sara na ngayon ang may utak o maaaring may utak sa paglutang ni Madriaga. Nakakatuwa naman ito. O sige nga, hiram tayo ng video kay Christian Esguerra ha. Panoorin nyo na lang sa kanya to ng buo ha. O eto yung portion lang to ang kukunin natin. O sige, play. Pero in the meantime, merong isang lumutang na personalidad. No? In the meantime, speaking of Liamas, nandito ka na rin lang Liamas. Di ba sabi ni Guanzon na na si Liamas daw at si Hontiveros ay nagkarelasyon romantically. Pero syempre, dinedenay naman nila. Ano kaya yung magandang kanta para sa love team, kung meron mang love team ni Liamas at saka ni Risa? Liyamasin mo ako at ako nang bahalang magpasok sa batuta mo. Mali. Mag-insert sa batuta mo. Ano ba yung gusip? Ulit. Liyamasin mo ako at ako nang bahalang mag-insert sa batuta mo. Yun na, dali din. Senadora, insert, liyamas, lamas. Ang corny mo, Gossip. O sige na nga, pinapatawa ko lang kayo. Ito natuloy natin to. Si Ramil Madriaga. Pakilala dating security aide ng Vice Presidente. Yes, Tama? dating aid daw. Nakapage siya ngayon, no? Diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Camp Bagong Diwa. At meron siyang in-execute di umano na affidavit na nililink itong si Vice President Sara Duterte. Hindi lang di umano yung affidavit, talagang lumabas na. Meron na ang abogado Diba? Sa iba't ibang illegal, iba't ibang criminal activities. So, yun ang unang pag-usapan natin, Senator, no? Gagi, Senator. How credible is this witness, quote-unquote, itong si Ramil Madriaga? Well, ang balita ko kasi, this past few days or even weeks, ay nag-send na yun ng feelers kung kani-kanino. So may tawag dito. Talagang hindi lang nitong mga nakarang araw, no? Meron na siyang parang tinitip-tip, ganon. Na nagbo-volunteer na mag-testify. Siyempre, yung mga pinadala niya ay hindi naman siya kilala. So, ibig sabihin, kung tama tong sinasabi ni Mr. Potato, I mean ni Liamas, ni Mr. Senator, hindi pinaniwalaan yung Madriaga. Kung totoong may pinadalahan na siyang mga feelers, di ba? So, dino-due diligence siya o bina-background check. Lalo na, meron siyang kaso ng kidnapping. Correct. For the second time. Diba? For the second time. Sweldo daw siya doon sa una. At ngayon, nakakulong siya. At kaya bina-background check siya. Dahil alam mo naman, Christian, parang kanyan industriya yan. Oo nga, si Gutesa nga, binang-ground check nila, di ba? Humarap pa yun. Tapos, inano pa nila yung tawag dito, yung notaryo, di ba? Yung mga Mawanay, yung mga Rosebud, yung mga Bikoy. Di ba marami yan sino may bakana ng Bikoy? Trillanes! Di ba? Eventually, napatunayan na nambubudol lang pala. Nambubudol daw yung Bikoy mo, Trillanes.
So kailangan mong i-check maigi yan. Ikalawa, dahil bakbakan na ngayon, no? 2028 na yung labanan ngayon dumadami na yung mga ganyang klaseng mga special ops, mga black ops, mga reverse trap. Oh, mga reverse trap. Kuha nyo, reverse trap. Oh, sige, paliwanag mo kung ano yung reverse trap ngayon. Posible kasi na, magte-testify yan, tapos eventually, babaliktad. So, yung ganun ba, na mga plots upon plots na posibleng pinaplano ng mga kanya-kanya mga strategies. Oh, so ibig sabihin strategy to ni Bibi Sara. Si reverse plot nga. At saka mga tacticians. No? Kaya dapat maingat. Dahil practically, nagsimula na yung 2028 campaign. Correct. At nakikita mo, may mga survey firms na, kahit maaga pa, naglalabas na ng mga survey sa mga presidential preference. So, dapat talaga maingat na maingat dyan. Actually, kahit wala yung testimony niya, alam naman natin na may mga nagsisimula na ng mga political offensive dito kay Vice President. Yes, 'di ba nga nag-file na din yung yung 17 years na umamin na 17 years na Adictus Benedictus na pare, yun na naman. Ang kapal din na magmumukha, no? So doon pa lang talagang binabanatan na talaga si Vice President Sara Duterte. Inuumpisahan na talaga ulit. Kasi alam naman natin na marami ng binato kay Bibi Sara pero strong and stronger pa rin siya. Kaya hindi nila hindi sila nagtagumpay doon. May piatos-piatos, yung confidential fund, DepEd, ganyan. So, hindi sila nagtagumpay doon. Ngayon naman, iuumpisahan na naman, kaya nga yan na naman yung sinasabi ni Llamas. Tama naman siya doon. Kasi may nag-file na ng mga kasong plunder, graft, etc. doon sa sa opisina ni Boying. 'Di ba? Tapos meron pa yung February, sinasabi nila na magfa-file na naman daw sila ulit ng impeachment. The same impeachment daw yung ipa-file sa kanya. Oh, sige, talagang inumpisahan na siya. No, whether ito ay mako-consummate o hindi is another thing, no. Halimbawa, sabi mo nga may magpa-file ng impeachment ulit sa February. May mga magpa-file ng kaso sa ombudsman. Yung mga dati nag-file ng impeachment na hindi naman natuloy sa Senado, ipa-file nila yan sa ombudsman. Sinabi niya pala dito. Hindi ko kasi matandaan. Hindi matatanggal yung Vice President, pero pwedeng matignan yung gaano ka-legitimate itong mga issues at mga kaso nito. Halimbawa, pwedeng buksan yung kanyang salin. Pwedeng buksan yung kanyang salin. Pwede naman. Anytime, kahit walang impeachment, di ba? Kung magbibigay siya ng ng consent, di ba? Pwede naman. Di ba yun yung ni Boying na pwede naman kahit walang impeachment. Kung gusto nyong hingin yung salin niya, hingin nyo sa ombudsman. Ay, sa ombudsman ba? Hinihingi yun? Oo, yata, di ba? Oo. Yun. In relation sa, pwedeng buksan yung kanyang bank accounts in relation sa salin. Pwedeng buksan yung kanyang mga iba pang mga bank accounts in relation dito sa mga isasampang kaso sa kanya sa ombudsman. So, ibig sabihin, may mga ibang paraan maliban sa impeachment para itong dati nang dapat ginawa sa impeachment court sa Senado ay magawa at this point. So sa ombudsman naman sila ngayon tumitira, 'di ba? Alam naman natin yung ombudsman aso din naman ni Bangag. Kaya doon muna sa ombudsman ang inuna habang naghihintay ng February. Tapos yung kanyang mga kaalyado mukhang kakasuhan din in relation sa mga kaso na inupuan ng dating ombudsman, Parmali, DepEd, etc. Tapos dalawang kaalyado niya ay baka ma-issuehan ng warrant of arrest ng ICC. Hindi ba, sabi ni Boying meron na, nakita nga daw niya, nasa telepono din. No? So baka yung kapatid niya ay masimulan na ring investigahan dito sa mahigit 51 billion na di ba ang tagal-tagal na niyang iniimbestigahan na yan? Nag-ingay na sila dati dyan sa 51 billion na yan. Wala namang nangyari. Baka ngayon meron na kasi si naman ng ombudsman, si Boying, di ba? Binigay sa kanya nung siya ay kongresista in less than 3 years. So, ibig sabihin, nagpa-pile up na yan with or without dito kay Madriaga.
Kaya hindi So parang dinidiscredit mo na ngayon si Madriaga. Walang kwenta ngayon si Madriaga, ganon. Kasi nakikita naman talaga, nakatarantaduhan naman talaga itong si Madriaga. ako magugulat na gamitin siya panggulo, pang-divert. Hindi daw siya magugulat na gamitin si Madriaga na panggulo, pang-divert. Sinong gumagamit kay Madriaga? Sige nga. Diba? Kaya again, dapat tingnan maigi. Ano ba yung katibayan talaga? Ano yung konteksto? Dahil meron siya mga sinasabi na medyo may pagka-off eh. Di ba? Siya mismo nagsabi, may pagka-off yung mga sinasabi ni Madriaga. No? Yeah. Yung 1 billion, sila kayo sa isang kotse. Correct. No? Pag ako kasi nagsasakay ng 1 billion, hindi kasya sa isang kotse. Ha? Pag ikaw nagsasakay ng 1 bilyon, sabi mo nagsasakay, di ba? Nagsakay ka na? Huy, huwag kang madudulas. Baka magsasakay, hindi nagsakay. O nagsasakay. Ano ba yan? Nagsasakay ka ng 1 bilyon sa kotse? Kailangan truck yung gamitin ko eh. No? Kaya Alam pa niya, kailangan daw truck yung gamitin niya. mga ganun ba? Na mga Alam mo yung tawag nyo dyan, napag-usapan natin yung before, yung meron kayong tawag sa ganyan eh. Yung tipong, kung meron kang naiisip na papaputukin laban sa'yo, ikaw na magpaputok and make it so outrageous and incredible to the point that it will become laughable. Isa yun So may insinuation dito si Christian na para bang yung kay Madriaga papuputukin mo na tapos outrageous gawin mong hindi ka panipaniwala. Sino mapapaputok nun? O di kampo ni BP Sara? Ano ba yan? Christian naman. sa mga possibility. Alam naman natin na yung kulay mo. Alam naman natin yun eh. Di ba? Pwede mangyari. tawag yan, reverse trap. Yun. Di ba? Reverse trap daw. So parang pinapalabas dito na pwedeng ang maging ang utak nito sa paglabas ni Madriaga ay yung kampungan ni Duterte para ma-distract daw. Di ba? Ano ba yan? Ba't ganyan? Ba't may reverse trap na? Ano ba yan? Okay. Reverse trap. Reverse trap. No? Parang ganito, merong inaasahan si Senator Edo Manzanas na sasabog na issue laban sa kanya. Kunwari lang, no? Okay lang ba yan? Pwede. Or- Lagi mo namang ginagawa yan. So, Kunwari, merong magwi-witness sa kanya na babaeng pinaiyak. Yun ang inaasahan niya. Ang gagawin niya, kukontak na siya ng isang Babae. iiyak talaga. Magwi-witness laban sa kanya. Tapos, may bahid ng katotohanan at dadagdagan pa ng mga hindi makatotohanan. Tapos pag sumabog yon, aabot sa point ng nagiging ridiculous na accusation. So medyo mawawala na yung issue laban dito kay or babalik. Ganun pala yung reverse trap, no, Christian? So parang, siyempre ang pinag-uusapan dito si Madriaga, no? So, sa pagkakaintindi ko sa sa analyzation o ano ba yon, yung paghahalintulad ni Christian, para bang yung kampo nga ni Vice President Sara Duterte ang may pakana. So kunwari, sabihin natin na may intel si Vice President Sara Duterte na gagamitin na naman yung pogo-pogo na yan na na tawag dito na siya yung nagpondo doon sa kampanya niya, di ba? Tapos pinalabas ngayon nila itong si Madriaga na maging witness. Tapos dadagdagan nila ng kung ano-anong mga kabulastugan para mawalan ng kredibilidad yung witness kunwari. Parang ganun yung insinuation mo dito, no, Christian, no? Ba't ganun? Pero kung pulido sana yung pagkakagawa niyan o tama yung lahat ng detalye ng kanyang affidavit, hindi magiging ganito na reverse trap yung papasok sa utak nyo. Para bang ang tingin ko dito ay para bang sineset na nila yung utak ng mga tao
na baka ano to, baka pakanato ng kampo ni Duterte. Ah, kaya hindi to ano, ang ginawa dito ay reverse trap. Kaya kahit na ano yon, kaya kung sakasakaling talagang mabubuking at mabubuking talaga na fabricated lang itong affidavit ng isang Madriaga, eh hindi masyadong magiging ano, mabigat na pag-usapan. Para bang nakaset na yung utak ng mga tao na planted ito ng ano ng vice presidente. 'Di ba? Tong mga to talaga, ba't ganyan kayo mag-isip? 'Di ba hindi ka naman sabi mo, Liamas, hindi ka naman political ano, tawag dito, political tawag dyan, political scientist, kaya ni Hayderian, 'di ba? Political analyst. Sabi mo nga, political heckler ka, 'di ba? Kaya naman pala, political heckler kasi ganyan ka talaga mag-isip eh. Na kung hindi na ano, na kung medyo palyado na yung lumalabas na mga issue o witnesses para sa mga Duterte, mag-iisip na kayo ng ibang senaryo na magliligtas doon sa naratibo na yon, na ang magiging masama pa ngayon ay si VP Sara kasi pinalabas mo na yung idea na ano, na reverse trap, na maaaring reverse trap lang yon at pakanayon ng company VP Sara. Wag ganon. Uy, may abogado yung tao eh. Tapos ito kung totoo na yung Madriaga na yan ay pakana ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sa tingin ninyo ang kukunin nilang abogado para mag-represent kay Madriaga ay yung dating abogado ni Kerwin Espinosa, na si Kerwin Espinosa ay bumaliktad din. Ano ba naman yan? Galing-galingan naman ng konti para naman ano, makadamage kay Vice President Sara Duterte kasi habang binubugbog kasi siya ng mga anti-Duterte, lalo lumalakas. Ano pa ba ang susunod dito? I think yung pinakahuling ano na lang nila dito, yung ah, pinakahuling laban na lang nila para mabagsak mga Duterte ay yung ombudsman. Kapag yang si ombudsman, nako Diyos ko, magkakagulo yan. Boying, magkakagulo yan. Tapos papagamit mo yung opisina mo na ano, na isuppress yung mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Magkakagulo talaga yan. Boying, dahan-dahan ka dyan.